Magandang gabi, Sir Red. Nais ko lamang pong ipaalam na nakaugalian na po naming mag-asawa na makinig sa inyong programa lalo kapag sumasapit ang aming shift from 9 p.m. to 1 a.m. By the way, ako nga po pala ay isang podcast editor at ang asawa ko naman ay isang virtual assistant. Ikaw talaga ang pampagising namin kaya ngayon pa lang ay magpapasalamat kami at more stories to tell dito po sa Hilakbot. Nais ko lamang din pong sabihin sa inyo na sa tuwing pinag-uusapan natin ang mga espiritu, elemento o kaya naman ay mga demonyo, nakikinig lamang sila. Malamang sa malamang, nasa tabi din natin sila katulad ng mga nakasaad sa Biblia. Tatawagin tayo ng Diyos sa ating pangalan sa huling araw. Pati ang mga demonyong sumasanib sa mga tao ay kailangang malaman ng pangalan upang mapalaya sila ng mga exorcist. Ganoon kaimportante ang pangalan natin. Nandito lamang sila, nakikinig sa mga kwento mong sila ang bida. Marahil dahil nagbabakasakaling ang mga nakikwento ang magiging susi sa kanilang mga hindi pa tapos na gawain dito sa mundo. Kung paano ko nasabi ito, Sir Red? Ako po ay may active na sixth sense. Ang aking pamilya sa probinsya ay may dugong mangbabarang. In fact, may itim na libro na pinaiikot sa bawat henerasyon sa aming pamilya. Ngunit hindi na ito nakaabot sa amin dahil pinalaki kami dito sa Maynila. Sa kabila ng lahat ng ito, kami na mga kapatid ko ay may namana pa ring mga kakayahan. Pinakamalakas nga ay taglay ng aking ate. Nakakakita at nakakarinig siya. Ang kuya ko naman ay isang dream walker. Habang ako naman ay nakaririnig ng mga bagay na sabihin na lamang natin na hindi naririnig ng normal na mga tao. Ako nga pala ang pinakamahina sa aming magkakapatid noon. Pero ibang-iba na ngayon. Sabihin na nating ito ang unang bahagi ng aking kwento, Sir Red. Matagal-tagal na akong naging trainer sa BPO industry. Ito po'y naganap sa isang building sa tabi ng galeriya. Bagong-bago pa ang building na iyon noon at kami nga po yung first na tenant. Ngayon, ibang call center na ang naroroon. Ang mga training classrooms namin noon doon ay halfway done pa lamang. Inaayos pa nga ang ibang parte ng building. And to be exact, yung classroom sa third floor lang ang pwedeng gamitin pero yung buong production floor ay puro construction pa rin at naroroon din inilalagay ang mga materyales. So na-assign ako sa isang new hired class. Night shift with at least 15 to 25 new hired trainees. Usually, may brief introduction ang bawat trainees to get to know each other. Natatandaan ko na there was this lady, around late 40s, na inintroduce ang sarili niya bilang isang white witch. Itago na lang natin siya sa pangalang Mommy. Nung sinabi niya iyon ay nagkabiruan ng mga co-trainees niya at nagkantsawan pa. And then we moved on to the next trainee until may isa pang nagpakilalang babae na itago na lamang natin sa pangalang Cel at sabi isang sensitive, medium or whatever you call it. In short, bukas ang third eye ni Cel. After ng class, in-approach ako ni Mommy. Nagsorry pa nga siya dahil baka daw na-shock ang classmates niya dahil naramdaman niyang nag-iba ang mood ng iba
towards her. So habang kinakausap ako ni Mommy, lumapit si Sel at sinabing, "Okay lang yan, Mommy. Hindi pa sila ready sa mga alam natin." Kaya sa puntong iyon, Sir Red, nag-share na rin ako at sinabi ko ngang, pare-parehas lang naman tayo. May mga natatanging kakayahan, may kanya-kanyang gift. Right after kong sinabi ito, biglang nag-react si Mommy ng, "Oo, alam ko." Habang si Sel naman ay napangiti. A few weeks passed at nagkatuwaan kaming mag-share ng mga horror stories na personal experiences namin. Isa-isang nag-share ang mga may kuwento pero ang hinihintay nila ay yung sa akin. Ang sabi ko, may kwento ako kaso hindi ito personal experience kundi sa ate ko. Umagri naman ang buong class na ikwento ko na daw ito. Kitang-kita nga sa mga mukha nila na interesado sila sa aking sasabihin. Before ako nag-start ay tinititigan ako ni Sel at sinabihang, "Think twice, boss, since gifted ka rin. Pag nagkwento ka, mas may impact doon sa soul, elemental o kahit sa mga demonic entity na ikikwento mo." Hesitant si Sel. Ayaw niya talagang magkwento ako dahil baka may masomon daw ako. Nung oras na yon, natatakot na siya. Pero nadala ako sa kagustuhan ng nakararami na madinig ang kwento kong yun. Kahit nga po today, Sir Red, ayoko talaga as much as possible na ikwento. Ayoko na lang isipin dahil sa tuwing kinikwento ko ito, dumadating siya as if nasa tabi ko lamang. Sa tabi ng tenga ko. Nakikinig sa kwentong siya ang bida. Sinimulan ko yung pagkikwento ko sa kanila. Ang sabi ko, ang ate ko ay nag-aral mula elementary hanggang high school sa isang sikat na all-girls school sa Parañaque. Ang school na yon ay katapat naman ng all-boys school na katabi naman ng palengke. Marami ding kababalaghan sa school na yon pero ayaw ipalabas ng mga madre yung mga kwento dahil nga Catholic school Manage pa ng mga madre. Ironic, di ba? Number 1 sa kanila, never na magkwento ng mga nangyayari na kababalaghan sa loob ng school nila. One time, nag-retreat sila sa isang malaking bahay sa Baguio. Maraming rooms, may pool, garden, great hall at malalaking staircases na pangmayaman talaga. So pagpasok pa lang nung ate ko, agad-agad ay may naramdaman na siyang kakaiba. Mabigat na magkahalo na malungkot, na may sobrang galit. As in halo-halong emosyon. Pero dahil sinabihan nga sila ng mga madre na huwag ikwento o mapag-usapan ng mga bagay na related sa mga ghosts, demons, pinilit itago ng ate ko yung mga nararamdaman niya. Dinedma talaga niya. Hanggang sa nag-tour nga sila sa bahay. Ito yung master's bedroom. Ito yung kwarto ni ganto at ni ganyan. Pero may isang kwarto na nandoon sa same floor kung nasaan nag-iisa ang CR. So patulog na sina ate ko nun nang biglang magyaya yung classmate niya para mag-CR. "Jing, samahan mo nga akong magwiwi." Ayoko. Natatakot na nga ako sa bahay na to. Tayo lang naman yung gising
Sige na. Please, samahan mo na ako. Nawiwiwi na ako. At walang nagawa yung ate ko kaya sumama na lang siya. So pumasok sila sa kwarto kung nasaan naroroon ng CR. Pero hindi na siya pumasok sa loob nun. Pinabilisan na lamang niya ang kilos ng kaklase niya. Pero hindi sumasagot yung classmate niya. Sa ikalawang pagkakataon sinabi ng aking ate na, "Uy, bilisan mo!" Pero wala pa ring sagot. Nang aktong bubuksan na ng ate ko ang pinto ng CR, bigla na lamang lumabas yung classmate niya. Sinita tuloy ito ni ate at ang sabi pa nga niya, "Ano ba naman yan? Ba't ang tagal-tagal mo?" And at this point, nakayuko lamang yung classmate niya at kapansin-pansin na hindi nagsasalita. "Uy, nangyari sa'yo? Ba't ang tahimik mo?" Hanggang sa nakabalik na sila sa kwarto nila para matulog, pero nawiwirduhan pa rin si ate sa naging galawan ng classmate niya. Nagdasal na lang si ate ko at pagkatapos ay natulog. Pagsapit ng sumunod na araw, tambak ang kanilang mga activities. Sabi nung madre, mag-drawing daw sila ng magde-describe sa pakiramdam nila at that time. Lalong-lalo na yung pinaka natatago at nasa kailaliman ng kanilang puso. Naka-form pa nga sila ng pabilog at nakaupo sa sahig sa Great Hall. Nung time na yun, naging masama ang timpla ng ate ko. Nakaramdam daw siya ng pagkahilo, parang nasusuka o parang sinisikmura, pero pinagpatuloy niya ang pagdodrawing. Ang una ngang drawing ni ate ko noon ay clouds. Then after a while, para na nga daw may humahawak sa kamay niya at iba na ang na-drawing daw niya. Parang may kumokontrol na nga daw sa kamay niya. Yung una mukhang parihaba hanggang sa lumabas ang imahe ng isang bathtub na may umaapaw pang tubig. Nang matapos ang drawing, bigla siyang napatingin sa classmate niya. Ito rin po yung kaklase niya na nag-CR kinagabihan at kanya pa ngang sinamahan. Hindi rin maipaliwanag ni ate nang mai-drawing o matapos yung activity nilang iyon, bigla na lang naging okay yung pakiramdam niya. Pero yung classmate niya kagabi ay hindi pa rin nagsasalita. Parang nagra-rock back and forth mula sa pagkaka-Indian seat niya. Umiiyak at sinasabi niya ng paulit-ulit na, "Bakit niyo ko iniwan? Bakit niyo ko iniwan? Bakit niyo ako iniwan?" Nung una, nasa mahina lamang daw yung level ng boses ng classmate niya habang binabanggit ang mga salitang iyon, hanggang sa naging pasigaw na at may halo ng iyak pero nanggigigil. Napansin din ni ate na hindi na iyon yung normal na boses ng classmate niya, lalo yung punto na sumigaw na siya sa pinakahuling parte. Ibang-iba yung boses ng classmate niyang iyon. Natakot yung iba pa nilang mga kasama hanggang sa ipinagdasal siya ng mga madre. Sinabayan ng mga classmates niya yung mga dasal ng madre, pero parang minamock yung dasal. Tunay, Sir Red, at base sa kwento ni ate, ibang boses at hindi na ito yung boses ng classmate niya. Eventually, kumalma yung classmate ng ate ko. Nagbigay ng instructions yung mga madre na wag ilalabas ang kwentong ito
para sa ikabubuti ng eskwelahan at upang nang sa ganun ay hindi madungisan ang reputasyon nito. Fast forward. Pauwi na sila pero hindi pa rin mapakali ang ate ko kaya nagtanong-tanong siya sa mga nakatira sa paligid para malaman kung meron bang trahedyang naganap sa bahay na iyon. Sa bahay na kanilang tinuluyan. May nakausap siya, Sir Red. Caretaker. Sinabi nito at inamin na doon sa CR sa may kwarto namatay ang anak ng may-ari ng bahay. Wala daw yung mga magulang nung babae kaya nagpa-party daw siya sa bahay na yun. Napasobra ang inom at nag-swimming pa nga sa pool. Nadulas yung babae at unang tumama ang ulo nito at instantly yun ang kanyang ikinamatay. Dahil sa takot, dinala ng mga kaibigan niya ang kanyang bangkay sa bathtub sa kwarto niya para magmukhang doon siya nalunod at walang party na nangyari sa bahay nila. Ilang araw ang lumipas, natagpuan ng bangkay ng babae. Nakita pa ngang may laslas ito kaya inakala ng kanyang mga magulang na suicide ang dahilan ng pagkamatay nito. Lingid sa kanilang kaalaman, iniwanan na lamang siya doon ng mga kaibigan niya. Itinago ang katotohanan. Ito pala yung dahilan kung bakit nakapag-drawing yung ate ko ng bathtub na punong-puno ng tubig. Naikonekta pa nga din niya yung biglang sinigaw ng kanyang classmate sa ibang boses na bakit niyo ako iniwan. Sa puntong ito, Sir Red, ay sumasakit na yung ulo ko. Nararamdaman kong nandirito yung presensya. At kahit na nung oras na kinikwento ko ito sa aking class, ganun din ang naramdaman ko. Hindi pa man natatapos ang pagkwento ko nung sandaling iyon sa karanasan ng ate ko sa harapan ng aking klase nang bigla na lamang lumabas at tumakbo si Sel. Tinuloy ko pa rin yung kwento. Si Mami naman ay sumunod kay Sel at pinakakalma siya. So after ng kwento kong iyon, takot na takot ang buong klase kaya pinag-break ko muna sila. Pumasok naman sina Mami at Sel at ang sabi ni Sel sa akin, "Boss, nasa tabi mo siya the whole time. Basang-basa siya. Nabubulok. Tsaka umiiyak." Sa itsura ni Sel, kitang-kita ang takot. Habang kinakausap pa nga niya ako, nandun pa rin daw yung babae. So nagdasal kami na sana ay maging mapayapa na ang kaluluwa nito. Pero until this day, alam ko 100% sure, Sir Red, hindi pa siya natatahimik. Sana ay mapili po ang aking kwentong ito. Dito ko po muna ito tatapusin. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Athena. Avid listener since 2018 mula dito po sa YouTube hanggang sa podcast. Ako po ay tubong Gensan pero ngayon ay nagtatrabaho sa isang BPO company sa Davao City. At kayo po ang lagi naming pinakikinggan hindi lamang dito sa work kundi maging sa aming bahay. Ikikwento ko lamang po sa inyo ang hindi ko malilimutan na kwento lang din sa akin. Sa isang liblib na baryo sa probinsya,
nakatayo ang isang lumang bahay na pagmamay-ari ni Mang Juan. Matagal nang balot ng alingasngas ang bahay na iyon dahil usap-usapan at maugong ang sinasabing meron daw kaluluwang hindi matahimik ang nananahan doon. Ngunit dahil sa kahirapan, pinili ni Mang Juan na doon manirahan kahit na alam niya na punong-puno iyon ng kababalaghan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mang Juan, nagising siya dahil may nadinig siyang yabag sa itaas ng kanyang kwarto. Binulong niya sa sarili kung sino naman kaya ang gumagala ng 10 oras ng gabi. Agad niyang kinuha ang flashlight na nasa kanyang tabi, binuksan ito at dahan-dahan nang umakyat sa hagdan. Pagdating niya sa itaas ay wala naman siyang nakita. Bumungad sa kanya ang kadiliman. Ang mga anino ng lumang gamit ang tanging nasilayan. Kumpirmadong walang tao doon. Nung oras na iyon, hindi maitatago ni Mang Juan na siya ay pinagpapawisan na ng malamig at nagbubutil-butil na nga iyon galing sa kanyang noo. Wala pang ang ilang segundo nang makarinig muli siya ng kaluskos, pero ngayon nanggagaling na ito sa isang sulok. "Sino ka? Magpakita ka!" Sigaw niya, sabay tapat ng flashlight sa pinanggagalingan ng tunog. Sa kanyang muling paglingon, wala siyang nakita kundi ang isang lumang salamin. Nilapitan niya ito at tinignan ng refleksyon ng sarili. "Wala naman pala eh," sabi niya sabay iwas ng tingin. Ngunit nang muli niyang ibinalik ang tingin sa salamin, doon nga si Red ay lumitaw bigla ang isang babae. Nakatayo iyon sa kanyang likuran. Nang maramdaman niya, agad na naman niya itong nilingon, pero bigla na lamang nawala. "Putya, nakakabaliw naman ito," bulong niya. Napagdesisyonan na lamang niya na bumalik sa kanyang kwarto at muling humiga sa kama. Hindi pa man nga siya tuluyang nakakapikit, narinig na naman niya ang mga malalakas na yabag. Sa pagkakataong ito ay hindi mo na talaga mai-ignore dahil mas malalakas na ang tunog na nililikha at parang ngang papalapit na sa kanyang kwarto. Bumangon siya at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto at sa kanyang paglabas, bigla na lang may malamig na hangin na parang yumapos sa kanya. "Tama na nga ito!" sigaw niya, sabay sara ng pinto. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, nakita niyang may mga bakas ng dugo sa sahig at parang papunta sa kanyang kama. Doon na nilukob ng hilakbot si Mang Juan. Bigla na lamang bumukas ang ilaw at nakita niya ang duguang babae at sa puntong iyon ay nakatayo na sa kanyang kama. Humihikbi ito at, "Tulungan mo ko," wika ng babae. Napasigaw si Mang Juan. Bumalikwas ng takbo papalabas ng kwarto at sa kanyang pagtakbo, nadapa pa siya at bumagsak sa hagdanan. Pagmulat ng kanyang mga mata, doon nga ay nakita niyang nakapalibot na sa kanya hindi lamang 5, kundi hindi niya mabilang na kaluluwa na sa kanyang pakiwari
ay mga nasawi sa bahay na iyon. Nadinig niya ang isang bulong, "Hindi ka makakatakas." Pero hindi niya matiyak kung sino ang nagsabi nun. Lahat ng mga nakita niyang kaluluwa ay walang mga mata, pero lumuluha ng dugo. Nawala ng malay sa sobrang takot si Mang Juan. Sa bilis ng pangyayari, pagkagising niya, nasa ospital na siya at sa pagkakataong iyon, doktor na ang nakapaligid sa kanya. "Mabuti naman at nagising ka na. Nakita ka naming walang malay sa harap ng bahay mo kanina. Ano bang nangyari?" Pero hindi makapagsalita si Mang Juan. Sa kanyang isipan kasi, kung sakaling ikikwento o aaminin niya ang nangyaring karanasan na iyon, paniniwalaan kaya siya? Ngunit mula sa araw na iyon, hindi na siya muling bumalik sa lumang bahay. Sa katunayan pa nga'y ibinenta niya sa murang halaga ito at lumipat sa gawing bayan. Ang mga kwento ng kababalaghan sa bahay ni Mang Juan hanggang sa ngayon ay nananatiling buhay at nadidinig ko pa rin. Sa bawat makakarinig nito, tiyak na kikilabutan. Ang balita ko nga'y wala ng sinuman ang naglakas ng loob na manirahan muli sa bahay na iyon. Basta't ang alam lamang namin, na ibenta nga ito ni Mang Juan. May bumili pero hindi tinirhan. Sa mga gabing tahimik nga raw, maririnig mo pa rin ang mga yabag at mga kaluskos na katulad ng mga nadinig ni Mang Juan. Mas nakakatakot pa nga daw ang aura ng bahay ni Mang Juan, lalo kapag umuulan. Sa tuwing nakikita nga ng ilang mga tiga roon ang bahay na iyon, hindi si Mang Juan ang naaalala nila, kundi ang mga kaluluwa na kahit sabihing naihatid sa kanilang huling hantungan